Unan po ng GMA News ang mismong pag-aresto sa isang suspect sa mga kasong estafa at illegal recruitment. At ito po ay sa lungsod ng Quezon. Ang suspect ay isa pala sa mga komandidato sa pagka-party list representative nung nakaraang eleksyon 2010. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24, Exclusivo. Gumalaw ang mga nakasibilyang pulis patungo sa target area. Makaraang tumimbre ang asset na papalapit na sa lugar ang subject ng police operation. Pagdating sa kanto ng Quezon Avenue at Timog, sinundo ng mga pulis ang undercover agent na ilang araw sumubaybay sa galaw ng subject. Dalawa yung ginagamit niya, isang safari patrol, isang patrol, tsaka Fortuner. Sa harapan ng gusali kung saan sinasabing lulutang ang subject, pumoste ang mga pulis. Yung subject natin, wala pa. Andito nga kami, nakaalbang nga kami para pagkababa, sasalubong na kami. Susundan na. Oo. Wala pa. Pakitalasan mo ha, pwedeng yung Fortuner na dala yan. Nakikita mo yung lumalabas sa Fortuner. Mas extreme pa yung pagka-block dyan ha. Ilang saglit pa, dumating na ang markadong sasakyan ng subject. No office ba yun? Teka, ito na ata. JGD 800. Yung nasa harapan. JGD 800. Yan na lang pumarada. Dito na binitiwan ng team leader ang go signal. Hindi na pinahintulutan ng mga pulis na makapasok ang subject sa building. Sa labasan pa lang, inaresto na ito. Ang suspect na si Francisco Datol Jr. may standing warrant of arrest dahil sa mga kasong illegal recruitment at estafa. He has been eluding arrest for the past 22 years. At then tumakbo siyang congressman itong last election. Sinubok ng GMA News na makuha ng statement si Datol, pero hindi na kami pinahintulutan na nagpakilalang sekretarya nito na makalapit. Sir, mamaya na mamaya na. Pwede ba mamaya lang? Mamaya. Mamaya. Emil Sumangil, Naka-Alerto 24. Dumami ang mga Pilipinong pabor na gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas kumpara noong mga nakaraang taon. Yan po ang lumabas sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS. Nakatutok si Jamie Santos. Dalawa na ang naging bunga ng pagmamahala ni Adele at ang kanyang mister nang magdesisyon silang magpakasal. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, puno raw ito ng saya at pagmamahal. Kaya naman muling nasundan ang kanilang anak. Pero sa pagbubuntis daw niya sa kanilang ikatlong anak, biglang nagbago ang lahat. Yung mga anak ko na napapabayaan na, nagiging hangga yung kita niya hindi na regular. Yung kita niya nahahati na doon sa dalawang pamilya na ano. Nang makita niyang apektado na rin ang kanilang mga anak, nagdesisyon na siyang tuldukan ang kanilang pagsasama. Buti ka physical kang sinasaktan pero hindi. Kalooban mo na eh. Ang pisikal na pananakit naman ang nakukuha ni Net mula sa asawa tuwing malalasing ito. Ang pananakit na ito nag-iwan daw ng marka sa kanyang mukha nang tumama siya sa kanto ng lamesa nang sampalin siya at tumilapon. Hindi ako nakipaghiwalay, hindi nakapag-aral yung mga anak ko dahil irresponsable nga eh. Sina Adele at Net kasama ng maraming Pinoy na pumapabor sa pagsasabatas ng diborsyo sa bansa. Sa survey ng SWS, 5 sa bawat 10 Pinoy ang pabor sa diborsyo, 3 naman ang hindi. Mas dumami ang pabor sa diborsyo kung ikumpara sa survey noong 2005. May panukala na sa Kamara na isabatas ng diborsyo. Inumpisahan na itong pag-usapan sa komite at balak magsagawa ng public hearing. Tulad ng usaping RH Bill, inaasahang hahatiin ng isyu ng diborsyo ang mga mambabatas. Ang palasyo naman, kung tatanungin sa ngayon, wala pa raw interes sa panukalang ito. Jamie Santos, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Malapit nang sumabak sa independent living ang kapuso star na si Rian Ramos. Bakit kaya naisipan ni Rian na magsarili na? Alamin sa chika ni Kata Tibayan. Isa si Rian Ramos sa mga dumating sa public launching ng GMA Artist Center Black Book Photo Exhibit sa isang mall sa Pasay nung weekend.
very hippie at tila isang rock chick ang litrato ng aktres. Nakahanap sila ng paraan para ipagmukhang maikling-maikli talaga yung hair ko. So, kinulot nila and finold nila in. So, talagang iba-iba yung mga itsura ko sa mga pictures. So, wala, very happy ako. Mas naging strong at independent daw si Rian pagkatapos ng kontrobersyal na hiwalayan nila ni DJ Mo. Nagdesisyon na rin siyang humiwalay ng tirahan sa kanyang mga magulang. Nag-agree sila na it's not really moving out, pero it's my halfway house. Sa July na raw lilipat si Rian sa bago niyang kondo, bagay na lubos naman naintindihan ng kanyang mga magulang. Kaya naman higit sa trabaho, inilaan ni Rian ang kanyang Sundays para makasama ang mga mahal sa buhay. Sunday is more of family day for me than work. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Pero parang mas Susunod, exclusive! Magkakapatid na ibinugaw umano ng sariling magulang sa cybersex. Nasagip. Pagtama ng isa na namang buhawi sa Amerika, kuhang-kuha sa kamera. At burol ng sanggol, inararo ng isang van ang nagluluksang nanay patay. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.